Paminsan-minsan tayo ay napapabuntong hininga. Nagagawa natin to kahit hindi pa pinaglalaanan ng malalim na pag-iisip. Marahil ang damdamin, hindi ang pag-iisip, ang tagasulong ng pagbuntong hininga. Kayo po ay aking inaanyayahan na sumuwaybay hanggang sa matapos ang ating pagsusuri. At marami po kayong mababatid tungkol sa ilang salita na maaring hindi pa ninyo alam. At sa bandang hulihan ng ating pagsusuri, ibabahagi ko sa inyo ang payo ni Balagtas tungkol sa pagpapahayag ng masidhing damdamin na maaari ninyong gawing huwaran sa pagsusulat ng drama o dula. Ang salitang buntong hininga ay sumunod sa paraan ng pagtatambal ng dalawa o higit pang salita upang makabuo ng isang bagong salita. Ang ganitong paraan ng pagkatha ay mabisa at hindi mahirap gawin sapagkat ang mga salitang gagamitin ay umiiral na at pagsasamahin na lamang. Tulad halimbawa, dagdag bawas, akyat bahay, takaw tingin, kapit tuko. Sa salitang buntong hininga, ang huling salita ay hininga. Ito ay batid na natin at hindi na tayo malilito rito. Ang gitna naman ay nang na nag-uugnay sa dalawang salita. At ang unang bahagi ay buntong at ito ang maaaring magdulot ng pag-aalinlangan. Ano ba itong buntong? Ito ba ay bunto o bunton? Bunto ng hininga o bunton ng hininga? Sa tingin ninyo, alin sa dalawa ang tamang katambal? Ang salitang bunton ay naririnig pa natin ngayon, kaya rito tayo magsimula sa pagsusuri. Ang literal na kahulugan ng bunton ay tambak, lalo na yung nagkapatong-patong na sa dami. Ang mainam na paglarawan nito ay ang buhangin na matapos ibaba o idiskarga mula sa truck na naghatid sa bahay ninyo, sa lote nito. Ito ay bubuo ng tambak na may anyong malaking tumpok. Sa Ingles ay huge heap. Ganyan po ang bunton. Ang maaari pang salin nito ay sa Ingles ay bulk, pile o kaya ay lot. Sa mga nagsusulat ng balita, higit na pinipili ang salitang tambak tulad sa tambak ng basura, tambak ng labada, at kung minsan nga ay gabondok tulad ng gabondok na basura. Maaari pong gamitin ang salitang bunton sa halip na tambak. At kaya mayroon na tayong pagpipilian dahil hindi na lang puro tambak ang ating maririnig. At doon naman sa gabondok, mas mainam na gamitin ang bunton dahil sa maraming pagkakataon kung sa balita ang pag-uusapan, ang gabundok na salita ay isang exaggerasyon o exaggeration. Kung hindi naman talaga kasing laki ng bundok, ang dami ng basura. Maaari rin gamitin ang bunton kahalili ng tambak sa iba pang paraan. Halimbawa, marami kayong hindi natapos na trabaho. Hindi ba sinasabi na tambak na ang trabaho kahit na wala namang literal na tambak doon? Halimbawa, accounting o programming. Maaari ding sabihin na bunton ang trabaho o bunton na ang trabaho. Sinampahan ng patong-patong na reklamo ay maaari ring gawing binuntunan ng patong-patong na reklamo. Ang bunton ay maaaring lapian upang maging buntunan o ibunton, at ito ang salitang madalas nating marinig sa mga balita. Subalit, alam nyo ba na sa maraming pagkakataon ang gamit nito ay maaaring hindi wasto? Halimbawa sa mga balita na nag-away ang mag-asawa at ang tindi ng galit ng lalaki sa misis niya ay sa anak daw ibinunton. At napagbuhatan ng kamay ang walang kasalanang supling. Kaya sinasabi sa kanilang ulong balita o galit ng ama sa asawa sa anak ibinunton.
Maaring hindi ibinunto ng wastong salita para sa ganyan. Lalo na alam na natin ay ito pala ang bunto pala ay kasing kahulugan ng tambak. Malalaman natin ang higit na tugmang salita para riyan matapos nating suriin ang isa pang salita. Ang salitang bunto ay nangangahulugan ng malakas o nagngingit-ngit na ihip ng hangin o may naglalarawan pa nga sa bunto na nag-aapoy na ihip ng hangin. Sa mga bagyo, lalo na sa super typhoon, may bunto na nangyayari madalas sa ulat ng panahon na babanggit. Ang lakas ng hangin malapit sa gitna ay aabot sa 180 kilometro kada oras na may pagbugso ng 205 kilometro kada oras. Yan talaga ang kahulugan ng bunto. Ang malakas na ihip ng hangin na may bugso. Kung may kakilala kayo sa Pag-asa, ipaalam ninyo ang salitang ito at nang masaliksik nila kung maaaring ang gamitin ito sa pag-uulat ng panahon at na may kahalili naman ang lakas ng hangin. Balik na tayo sa buntong hininga. Ngayong batid na natin na ang bunto na tambak at ang bunto ay malakas na ihip ng hangin, madali na nating masasagot ang tanong na ano ang katambal ng salitang hininga. Ang hininga ay banayad na ihip ng hangin at ang bunto naman ay malakas na ihip ng hangin. Alawan baga, kapwa ito mga ihip ng hangin kaya ang mga ito ang magkatambal, hindi ang salitang bunton. Sa tingin ko pa, maaaring makata o bihasa sa pagkathanang tula ang siyang nakaisip na pagsamahin ng bunto at hininga upang mabuo ang salitang katumbas sa English na sigh. Biro mo, naisip niya ang banayad na paghinga ay minsan nagiging nagngangalit na paghinga. Ito ay kung tawagin sa English ay figuratively speaking kasi hindi naman literal na magiging singlakas ng ihip ng bagyo ang paghinga ng tao. Ang paglakas ng paghinga ng tao ay nangyayari buga ng masidhing damdamin. Galit man yan, paghihinanakit, pakiramdam na iniwan ng mahal sa buhay at iba pa, pati na rin ang masidhing pag-ibig. Ang isa pang paglalarawan ng salitang bunto ay mamamala sa pressure cooker. Ang takip nito ay hindi madaling aangat kapag nakasalpak na at ito ay mayroong relief valve na paglalabasan ng hangin at steam. Kapag matagal nang iniinitan ng cooker, tataas ang pressure sa loob noong pressure cooker at kapag ang pressure ay higit na sa lakas na nagpapanatiling sarado sa relief valve, bahagyang aangat ang valvula at sisirit. Sisirit doon ang hangin at steam na tila nagnganganit. Nakatutulig ang lakas ng pagsirit nito na naghuhudyat na patayin o bawasan ng apoy. Ang lakas ng pagsirit ay maaaring tawaging bunto at ang magiging katumbas nito ay vent o vent off. O yun naman pala, kapag matindi na ang ating dinaramdam, tayo ay mapapabuntong hininga upang magpakawala ng kahit man kaunting pressure sa ating katawan. Sabi nga ng isang manunulat, ang pagbuntong hininga raw ay ang pagtakas ng bahagi ng nabuong masidhing damdamin na sumabay sa ating paghinga. Ang salitang bunto ay maaaring gawing pandiwa at ang magiging anyo niya ay halimbawa ibunto. Doon sa halimbawa kanina, ang salitang dapat gamitin ay ang tindi ng galit ng lalaki sa kanyang misis sa anak ibinunto at napagbuhatan ng kamay ang walang kasalanang supling. Ang galit ng lalaki sa kanyang misis ay sa anak ibinunto at napagbuhatan ng kamay ang walang kasalanang supling. Galit ng ama sa asawa sa anak ibinunto. O kaya ang anak ang pinagbuntuhan ng galit.
Paalala ko lang, marami kayong mababasa na ganyan ng context. Yung bang naibabaling sa iba ang galit. Tandaan natin na ang bunto ay maaaring gamitin kahit na doon mismo sa taong kinagagalitan, doon ibubuga ang galit. Halimbawa, habang hinahabol ng tsuper ang nakaalitang siklista, hindi humupa ang sinakbo ng kanyang damdamin at nang magpang-abot na sila ay agad ibinunto ng tsuper ang ngit-ngit sa siklista na kagyak niyang sinuntok. Isa pang halimbawa, alam ko marami kang kinikimkim na hinanakit. Ako na lamang ang pagbuntuhan mo ng mga yan nang gumaan ang iyong pakiramdam. Sa pagbabalita naman sa bulkan, minsan may hindi malinaw sa pag-uulat at para sa ilang nakikinig, hindi nila malaman kung ano ba, sumabog na ba ang bulkan? At yun pala naman ay ang sasabihin lang ay nagpapakawala lang ng gas na may asupre. Sa mga nagbabalita riyan, maaaring yung unawain ang salitang bunto upang itong gamitin upang tukuyin ang panahon ng pagpapakawala ng bulkan ng gas, steam o ano paman. Kasi po naman yan ay tugma sa Ingles na vent o vent off. O narito naman ang isang paraan upang matandaan natin ang ilang salita na ating napag-aralan. Ang paraan na ito ay tinatawag na grouping sa Ingles o pagpapangkat ng mga salita. Po yung papangkatin natin ayon sa salitang ugat na hinga. Hinga, hininga, hingal, pahinga. Ayon naman sa pantig na bun, na nagpapahiwatig na nakaumbok ang anyo, bunton, bundok, buntis, bundat. Ayon sa pantig na bun na nagpapahiwatig ng lakas na may pagkilos, bunto, buntal, bundol. Ang buntong hininga at Florante at Laura. Sa panitikang Pilipino, si Florante na ang marahil ang nailarawan ng may akda na napakaraming ulit na nababuntong hininga. Ito ay habang siya ay nakabilibid sa puno ng higera sa mapanglaw na gubat at siya ay nananaghoy. Sa isang taludtod nga ng Florante at Laura, ang sabi ay ang buntong hininga niya ay walang patid. Nabanggit ko yan bilang paalala sa mga mag-aaral na gumaganap bilang si Florante sa pagsasadula ng tagbo sa mapanglaw na gubat na huwag ninyong kalilimutan ang pagbuntong hininga ng makailang ulit upang maging tapat kayo sa isinulat ni Balagtas. At heto na ang isang payo ni Balagtas tungkol sa pagpapahayag ng masidhing damdamin. Magagamit ninyo ito kung kayo ay susulat ng mga tagpo sa isang drama o dula. Ang payong ito ay hindi naman tuwirang itinuro ni Balagtas na tila siya ay isang guro. Ito rin ay nakapaloob sa Florante at Laura at ito ay sinambit ng isang tauhan doon. Bilang pangwakas, tingnan natin kung paano ginamit ang salitang buntong hininga sa ilang tathalain sa panahon natin ngayon. Iba ang buntong hininga ng mga pagod sa buntong hininga ng mga miserable. Ay yung mga pagod, mapapabuntong hininga ng isang beses, tapos magrereklamo. Yung mga miserable, mapapabuntong hininga, tapos tutunganga, then repeat 10 times. Mula sa aklat na My Bright Star ni Kenzie. Hi, life parang buhay. Buntong hininga here, buntong hininga there. Wala na siyang ginawa buong umaga kundi bumubuntong hininga. Ano bang problema niya? A Voiceless Part 1 ni Have You Seen This Girl? Sa bawat pagpinit ng matay, kadiliman lamang din ang bigay. Mabibigat na buntong hininga, nagsisilbing musika sa tuwing ang dumbay ng gabi sumisilay.
Mula po ito sa isang tula na pamagat ay Punyal ng Gabi, sinulat ni Johanna May Alhambra. Sana po ay naliwanagan tayo sa mga salitang pinag-aralan natin ngayon at umaasa ako na gagamitin natin ang mga yan sa ating pakikipag-usap, pagsusulat ng mga sanaysay, mga dula at mga balita. Kung may tanong po kayo, pasabi lang po sa comment section.